ang babaeng lumilitaw sa ilaw ng buwan. Pero bago tayo magsimula, maaari bang pasubscribe ng aking YouTube channel, Miss Cyrus Story. Salamat. Sa bayang nakaharap sa malawak at tila walang katapusang dagat, may isang lumang parola na matagal nang hindi ginagamit. Nakatayo iyon sa gilid ng bangin, tahimik na saksi sa maraming lihim ng alon at hangin. Doon madalas pumunta si Elias tuwing gabi. Tahimik si Elias. Hindi siya kilala sa maraming salita, kundi sa malalim na tingin sa malayo. Parang may hinahanap sa pagitan ng buwan at tubig. 3 taon na ang nakalipas nang mawala si Mara. Si Mara na parang sikat ng araw kung tumawa. Si Mara na mahihilig maglakad sa dalampasigan tuwing gabi. Si Mara na nagsasabing may mga lihim ang dagat na hindi kayang ipaliwanag ng tao. Noong gabing iyon, bilog ang buwan at payapa ang tubig. Magkahawak ang kanilang kamay habang naglalakad sa mababaw na bahagi ng dalampasigan. Elias, sabi ni Mara habang nakatingin sa buwan, naniniwala ka ba na may mga nilalang na nagbabantay sa dagat? Ngumiti si Elias. Naniniwala ako sa iyo. Tumawa si Mara, ngunit kakaiba ang ningning ng kanyang mga mata. Biglang lumamig ang hangin. Ang alon ay biglang lumakas. Ang buwan ay tila natakpan ng ulap kahit walang bagyo sa balita. Sa isang iglap, may malakas na hangin na umihip. Nabitiwan ni Elias ang kamay ni Mara. At nang bumalik ang kanyang paningin, wala na ito. Walang sigaw. Walang bakas ng paa. Walang kahit anong tanda ng pakikipagbuno sa alon. Parang nilamon ng gabi. Hinagilap siya ni Elias. Sumisid sa tubig kahit hindi siya marunong lumangoy ng maayos. Tinawag ang pangalan nito hanggang sa mamalat ang lalamunan. Ngunit tanging alon ang sumagot. Simula noon, gabi-gabi siyang bumabalik. May sinabi si Mara bago mawala. Kapag dumating ang panahong hindi mo na ako makita, hintayin mo ako sa ilalim ng buwan. At kaya naghihintay siya. Lumipas ang unang taon. Marami ang nagsabing dapat na siyang tumigil. Ang ilan ay nagbulong na baka tumakas si Mara. May ilan pang nagsabing baka nabaliw si Elias sa kalungkutan. Ngunit hindi siya tumigil. Hanggang isang gabi ng kabilugan ng buwan, habang nakatayo siya sa tabi ng parola, may napansin siyang kakaiba sa gitna ng tubig. Isang liwanag. Unti-unting nagkaroon ng hugis. Isang babae. Mahabang buhok na sumasayaw sa hangin kahit walang hangin. Puting damit na tila gawa sa liwanag. Hindi siya lumulubog. Hindi siya nababasa. Mara, mahina niyang bulong. Dahan-dahang lumingon ang babae at ngumiti. Parang huminto ang oras. Lumapit si Elias sa tubig. Ngunit hindi siya makatawid sa pagitan nila. May hindi nakikitang hangganan. Hindi ako nawala, sabi ng tinig na parang alon na marahang humahampas sa dalampasigan. Pinili ako. Nanginginig ang dibdib ni Elias. Pinili? Sino ang pumili? May mga tagapagbantay ang dagat. May mga sinaunang nilalang na hindi nakikita ng tao. Nang gabing iyon, may sakripisyong kailangan. Kung hindi ako sumama, ikaw ang kukunin. Napaatras si Elias. Hindi. Hindi maaari. Pinrotektahan kita, sabi ni Mara. May lungkot sa kanyang nangiti. Ngunit may kapalit. Natahimik ang gabi. Tanging tunog ng alon ang naririnig. Pwede ka pa bang bumalik? Tanong ni Elias, halos pabulong. May isang paraan, sagot niya. At sa sandaling iyon, tila naging mas maliwanag ang buwan. Kung kaya mong kalimutan ang lahat ng alaala natin, ang unang araw na nagkita tayo, ang unang hawak ng kamay, ang bawat pangarap, makakawala ako sa sumpa. Magiging tao muli ako. Ngunit kapag pinili mong alalahanin ako, mananatili akong bahagi ng dagat, buhay. Ngunit hindi mo mahahawakan. Isang pagpipilian, pagmamahal o alaala. Napaluhod si Elias sa buhanginan. Lahat ng taon ng paghihintay, lahat ng sakit at pag-asa, naroon sa harap niya.
Kung kakalimutan niya si Mara, mabubuhay itong muli, ngunit magiging estranghero sila sa isa't isa. Kung pipiliin niyang alalahanin, mananatili siyang alaala sa pagitan ng alon at buwan. Tumingin siya sa dagat. Naalala niya ang unang pagkakataong nakita niya si Mara. Naglalaro sa tubig. Tumatawa habang tinatamaan ng alon ang kanyang paa. Naalala niya ang pangarap nilang magtayo ng maliit na bahay malapit sa dagat. Naalala niya ang pangakong hindi iwan ng isa't isa. Unti-unti siyang tumayo, lumapit sa hangganan ng tubig, at ngumiti kahit may luha. Mara, sabi niya, ang pag-ibig ay hindi lang pagmamay-ari. Hindi kita kayang kalimutan dahil ang bawat alaala natin ang bumuo sa akin. Kung ang kapalit ng pagbabalik mo ay ang pagkawala ng lahat ng iyon, mas pipiliin kong dalhin ang sakit kaysa mawala ka sa puso ko. Tahimik ang gabi. Ang buwan ay tila mas lumiwanag. Unti-unting naglaho ang anyo ni Mara, ngunit bago tuluyang mawala, may isang mainit na liwanag ang bumalot kay Elias. Isang maliit na kabibi ang napadpad sa kanyang paanan. Pinulot niya iyon, at sa tuwing ilalapit niya iyon sa kanyang tainga, maririnig niya ang mahinang tinig, "Nandito lang ako." Lumipas ang mga taon. Hindi na muling nagpakita si Mara sa anyong iyon, ngunit tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, ang dagat ay tila kumikislap ng kakaiba. Ang alsyon ay hindi na nakakatakot. Parang may yakap sa bawat hampas nito sa buhangin. Hindi na naghintay si Elias sa pagbabalik. Sa halip, natutunan niyang mabuhay dala ang alaala. At isang gabi, habang nakaupo siya sa tabi ng parola, may isang batang babae ang lumapit sa kanya. Hawak nito ang isang kabibe. "Kuya, narinig mo na ba ang dagat na kumakanta?" Ngumiti si Elias. "Oo," sagot niya habang nakatingin sa buwan. "Kapag marunong kang makinig." At sa pagitan ng alon at liwanag ng buwan, may pag-ibig na hindi nalunod, hindi naglaho, at hindi kailanman nawala, kahit hindi nahawakan muli. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa presensya, kundi sa lalim ng alaala. At sa tuwing sisikat ang buwan sa ibabaw ng dagat, may isang babaeng kumikislap sa pagitan ng tubig at liwanag, hindi bilang multo, hindi bilang sumpa, kundi bilang pag-ibig na piniling manatili.